Buwan ng Oktubre, may magaganap na piging sa bahay ni Kapitan Tiago. Enggrande ang nasabing handaan. Iba ang pamamahal sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Hindi ako nagsisiyahan sa 20 taon na panirahan ko sa San Diego. Magkaiba tayo ng karanasan. Ilang buwan lamang ako sa kamiling pero Pinagsintir ng kalooban ni Padre Damaso ang sinabi ni Padre Sibayla. Napasama ko dahil sa mga pumusinti ng mga opisyal sa mga erehe. Hindi dapat nakialam ang Kapitan General sa pagtatapos ko na sa bangkay ng isang erehe. makakarating to sa Kapitan General. Siya si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kadarating lang niya galing sa Europa. Malugod na bumati si Ibarra, subalit Bagal akong makilala ang puro ng aming bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ha? Parangal at napakabuting tao ni Don Rafael. Marami siya natutulungan. Maraming salamat sa inyong pagpuli sa aking ama at inyong walang pumansin kay Ibarra sa grupo ng mga kababaihan, kaya nagpasya siyang sa mga kalakihan na lamang makipag-usap. Ako si Kapitan Tilong. Nais ko kayong imbitahan sa pananghalian bukas. Pagpamatin niyo po pero bukas na po ang uwi ko sa San Diego. Ano ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Doña Victorina, ang asawa ng isang alperes. Pangamanhin, senyorita. Napukaw ang aking atensyon sa mahaba at kulot mong buhok. Wala akong pake. Nag-uunahan sina Padre Sibayla at Padre Damaso sa panguluhan ng hapag, pero taliwas ang kanilang mga sinabi. Maupo kayo. Karapat dapat na nakakatanda. Mataas ang katungkulan at makapangyarihan. Kayo ang nararapat dahil kayo ang bawang kurang ng bayan ito. Ilang taon kayo sa ibang bansa, Ginong Iba? Halos 7 taon, pero hindi ko malilimutan ang bayan na ito. Humanga sila sa kahusayan ni Ibarra sa pagsasalita ng wikang dayuhan, maliban kay Padre Damaso. Iyan lamang ang natutunan mo. Nagsayang ka lang ng kwarta. Kahit batang paslit ay alam ang sinasabi mo. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Pagpaumanhin niyo at akala ni Padre Damaso ako pa ay isang musmos gaya dati nang sila'y madalas magsalo ng aking ama sa isang hapag. Bago pa lumala ang tensyon, nagpasya na si Ibarra na lisanin ang hapagkainan. Naglalakad si Crisostomo ng walang direksyon hanggang makarating siya sa liwasang Binondo. Wala pa rin ipinagbabago dito. Sana hindi mo sapitin ang nangyari sa iyong ama. Naging malapit kayo ng aking ama. Maaari mo bang ikwento ang mga nangyari sa kanya? Batid ng lahat ng pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Kinuwento ng tinyente kay Ibarra kung bakit nakulong si Don Rafael. Pilit ang isang kolektor dahil tinutok sa siya ng mga batang hindi marunong magbasa. Ipinagtanggol ni Don Rafael ang bata sa kolektor. Aksidenteng nabagok ang ulo ng kolektor nang tumama sa bato. Narinig ni Ibarra ang malambyos na awitin ng orkestra mula sa bahay ni Kapitan Tiago. Lalo itong nagpalungkot sa kanya. Naglaro sa isip ni Crisostomo ang magandang mukha ni Maria Clara. Napalitan ito ng isang madilim na eksena, ang kanyang ama. Kilalang mabuting tao si Kapitan Tiago, mayaman, masipag at ama ng dalagang si Maria Clara. Si Doña Pia Alba ang kanyang asawa. Nanalig ang mag-asawang Tiago at Doña Pia Alba sa Birhen ng Obando para magkaanak. Sa payo na rin ito ni Padre Damaso. Dumalaw si Crisostomo sa kasintahan pagkaraan ng matagal na panahon. Pinakala ko nakalimot ka na. Hindi yun mangyayari, mahal ko. Binasa ni Maria Clara ang liham ng binata na anya. Pulos kasinungalingan ang laman. Inisip ko nakalimot ka na sa dami na iyong nakilala sa iyong paglalakbay. Paano yung mangyayari yun, mahal ko? Tanging pangalaman lamang ang aking nasa isip. Saan man ako mapadpad. Ilang parusa na tanggap ko sa aking puntasol na sinasabing kalimutan na kita ngunit hindi ko magawa. Ngunit sa likod ng kaligayahang iyon, biglang naalala ni Ibarra ang araw ng mga patay. Kailangan ko bumalik sa San Diego upang bisitahin ang libing ng aking ama. Nagbalik sa alaala ni Ibarra ang masaya at malungkot na alaala habang pinagmamasdan ang mga tanawin. Bako-bakong alsada, ang eskolata na tila winasak na ng panahon at ang nabansot ng mga puno ng talisay. Sumurot sa kanyang damdamin ng kalagayan ng mga bilanggong inaalipin.
sila yung mga bilanggo. Pero bakit sila pinarorosahan ng ganito? Naalala niya ang mga salita ng isang gurong pari na namayapa na. Ayon dito, ang karunungan ay para sa mga may puso lamang. Nagpasya na din si Kapitan Tiago na ilabas na ng kumbento si Maria Clara. Noon din ay pinuntahan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago. Dapat masusunod sa magiging kapalaran ni Maria Clara. Intindi, Kapitan Tiago? Dinalo ni Padre Sibayla ang isang matandang pari na may sakit. Oo, nakisampiging sa bahay ni Kapitan Tiago at lumalo si Crisostomo Ibarra. Taliwasay sa sinalaysay sa atin ni Padre Damaso. Ano ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Pinahukay ng kura ang bangkay ng iyong ama. Halos panawan ng bait si Ibarra sa natuklasan. Nagtagpo sila ng Ipadre Selby at na doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit. Ano ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ako! Si Padre Damaso! Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. Hindi maaari. Mamamatay tayo sa gutom. Bayaran na lang kaya natin ang sinasabi nila na ninakaw ko. Para hindi tayo pagbintangan. Halagang 32 piso yun. Hindi kakasya. Dumating ang sakristan mayor at galit na pinagmulta si Basilio ng 25 dahil sa maling pagtugtog ng kampana. Alas 10 pa kayo ng gabi, pwedeng umuwi. Hanggang alas 9 lamang po pwede maglakad sa kalsada. Mahuhuli kami ng Guardia Civil. At ikaw, Crispin, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo binabayaran ang ninakaw mo. Dinala ng sakristan mayor si Crispin na hindi batid ni Basilio kung saan ito dadalhin. Huwag ba ako umiwan? Mamamatay nila ako! Naghihintay na si Sisa sa pagdating ng mga anak. Dumating si Pedro, ang sabongerong asawa ni Sisa. Nilantakan nito ang iniyaay ni Sisa ng paboritong pagkain ni na Crispin at Basilio. Sabi ni Pilosopong Tasyo ay nakakabasa na si Crispin. At si Basilio naman ay mag-uuwi ngayon ng kanyang sahod. Pagbukod mo ako ng piso. Nangyari sa iyo, nasaan si Crispin? Naiwan siya sa kumbento dahil napagbintangan siyang nagnakaw. Panaginipan ni Basilio na may nangyari masama kay Crispin. Pero iba ang sinabi niya sa ina. Nasa bukid daw po tayo nun at nag-aani ng palay. Nagdala ako ng gulay para sa kura. Maaari ko ba siyang makausap? Hindi maaaring abalayan ng kuko ngayon dahil may sakit siya. Maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Pagkakamagda ko ay tumakas si Crispin, naisuplong na siya ng Guardia Civil. Mas masahol pa ang inyong mga anak sa kanilang awa. Nalaman ni Sisa na wala sa kumbento si Crispin kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Diyos ko, ang Guardia Civil! Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na magsinungaling kasama na itatali ka namin sa punong kahoy at saka babarilin. Hindi ko po alam kung nasaan ang mga anak ko. Matagal ko nang hindi nakikita ang bunso kong si Crispin. Ibigay mo sa amin ang salapin na galing sa iyong anak kung ayaw mo ikaw ang aming hulihin. Si Basilio walang naibigay sa akin ni isang kusing. Dinampot ng mga gwardya sibil si Sisa. Nabilanggo si Sisa sa kwartel ng 2 oras bago siya pagpasyang palayain Alperes. Ang idinulot ng kapigatian sa kanya isipin ay, Handa ang lahat ng ating gagamitin sa pamamasyal bago magbukas ang luwayway. Ayokong kasama ang kura sa ating pamamasyal. Pakiwari ko'y binabantayan niyo lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Tinatanong niya rin sa akin kung papaniginipan ko ba ang sulatan ng aking ina. May kaugalian tayo dito. Kailangan ko siyang kumbilahin. butas ang bangkang sinasakyan ng mga lalaki. Kaya nagsama-sama na sila sa iisang bangka. Ang bangkero ay walang iba kundi si Elias. At dumating ang panganib. Hindi nagdalawang isip si Elias na labanan ng buhaya sa ilog. Subalit, hindi nagawang pabayaan ni Ibarra na magpahamak ang bangkero, kaya